okra, sitaw at kamatis, talong natin mga kabote. So ito ay mga warehouse na kung ano-ano na mga sasakyan, ayan, mga packaging. So yan, ito yung warehouse ng Asia Link, mga yan sobrang dami. Yon mga kabosing, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta mga kabosing? After ng fiesta ay ngayon lang po tayo nakabalik mga kabosing. Isang magandang hapon. Ngayon po ay alas 3 na ng hapon. At tingnan niyo ang kalangitan, mukha talagang mag-uulanan na. So isang linggo na naman tayo walang video dahil may mga inasikaso tayo. Then nang magbibideo tayo ay ayaw namang gumana ng switch ng aking GoPro, kaya puro voice over na lang doon natin bubuhayin sa sa voice na lang mga kabosing. So yan, muli ay ako'y nagpapasalamat sa nagdaang okasyon dahil doon sa mga nanood sa aking live, sa lahat ng mga sumuporta sa Team Kapanalig nung first live ko mga kabosing sa YouTube. So kinakailangan natin mag-update sa ating YouTube dahil wala na naman tayong video mga kabosing. So sigurado na medyo matadalang tayo, pero sana wag niyo akong bitawan at subaybayan pa rin niyo yung aking mga video. So makikita niyo mga kabosing, medyo talagang nagbabadya ng tag-ulan mga kabosing. Ayan, madilim at gusto kong ipaalam din sa inyo na nagpunla na rin ako ng ibang kaunting pananim. Ayan mga okra, sitaw at kamatis, talong. So yan po ay itatanim natin sa ating gilid sa gilid ng ating bakuran mga kabosing. So ngayong araw na ito ay mayroon sana tayong lalakarin dahil siyempre umpisa na ng ating bakbakan trabaho at kinakailangan natin makabawi mga kabosing dahil hindi man lingid sa inyong kaalaman at kahit hindi nyo na ay talagang nakagastos tayo ng medyo malaki after magpagawa ng daan at nagkaroon pa ng kaunting okasyon. Yan mga kabosing. So hindi ko alam kung makakabalik tayo ng Batangas, pero kailangan siguro makasaglit tayo dahil yung ating ipin-repair na taniman doon ay kailangan nating mataniman na dahil yun nga, mula na. Ang isang pinanghihinayang ko doon pag nag-ulanan ay yung ipinalinis ko doon sa baba na hindi na nasilaban. Hindi ko talaga na pa diretso yung paglilinis dahil yung aking inuupahan ay may trabaho na. Napakahirap mga kabosing ng pagkuha ng trabahador doon sa amin dahil kukunti na yung mga taong nagpapaupa. Kaya ayun, hindi na sunugan, hindi na diretso yung paglilinis. So kung mapapansin nyo mga kabosing ay wala tayong unit. Nabenta na natin yung ilan, dalawa na lang yan, yung isa si Bumblebee. Ay kinakailangan natin bumili after ng mga okasyon at mga kaganapan ng nakaraan. So hindi tayo po pwedeng patambay-tambay. Siyempre may mga nag-aaral tayong anak mga kabosing, magpapasokan na po sa Martes sa June 8, kaya kinakailangan natin kumayod mga kabosing. So once again, isang magandang araw, magandang hapon, magandang tanghali at magandang umaga kung ano mang oras nyo napanood ng video na to. So after 1 week ay ngayon lang tayo nakabalik
At muli ako'y nagpapasalamat dun sa mga sumuporta sa mga nakakaraang kong upload. Kaya mga kabosing, so hindi ko nga alam, talagang naging busy tayo na nakaraang yan pagkarating natin ng galing Cavite, galing Batangas, at kinakailangan natin i-prepare yung mga jeep ko na dapat pang rehistro, ipapaayos dahil i-inspectionin mga kabosing. Hindi yan lulusot pagka hindi in-inspection, kaya kinakailangan natin iayos. So tingnan natin kung aabot tayo kasi alas 3 na ng ng hapon. Tingnan natin kung aabot tayo. Mayroon kasing timbre sa akin ng mga unit sa Asia Link dun po sa mga Carlo na siguro na batak na repo na, kaya yan po ay inaabangan ko rin. Ang maganda dyan kasi okay lahat ang papel dyan, hindi ka mangangamba as compared do sa mga bibilhan mo na hindi mo masyadong kilala. Talagang doble ang ingat ngayon sa pagbili ng sasakyan. At ako kahit may issue okay lang basta ang papeles ay mga legit. So last day ay siyempre updated naman tayo sa Facebook, ay may naging kontrobersya nga yung batang buy and sell. So reaction ko lang doon, masyado silang aggressive sa hanap buhay. Hindi nila alam na nakakasagasa na sila sa kanilang pananalita. Talaga ang pagbibili ng may point naman si yung batang buy and sell. Yun ay as is na, pero dapat ibigyan din natin ng consideration yung bumili. At syempre pag bumalik, nakipag-usap tayo ay tratuhin natin na tao, at pag yung katandang tao kung kausapin mo parang anak mo lang yun ang napansin ko. Medyo pagka astig yung mga pananalita ng mga batang vlogger na nagbabain sa totoo lang. So sa totoo lang mga kabosing, ako po ay matagal na nagbabain sell. Minsan hindi ko po ibinalag yung aking mga unit yan. At kung mag-i-inquire at pupunta, okay lang. Pero yung ipipilit ko, punta kayo dito 100%, yung aking unit ay okay lahat, hindi po ako ganun. Kahit dumating na yung buyer, so lagi kong sinasabi, sa paggamit ko po ay ayos yan. Siyempre yan po ay second hand, depende rin po yun sa paggamit. Ngayon i-road test po natin. Hindi naman natin po pwedeng i-road test kung pupunta pa tayo yung Baguio. Diyos ko po, para tayo kung bibili tayo ng sasakyan tapos yun ay mga sales stock lang mga kabosing. At siyempre kapag ang dumating sa iyo ang tao na maayos naman, huwag mo namang tratunin na makalusot lang yung unit mo, ay parang idadown mo na. Yan mga kabosing, sa totoo lang yung mekaniko parang namumukha ako nakarating na siya sa akin dito. At may experience din ako na nabenta ko after a day ay nagreklamo. Siguro mga 3 days na ginagamit, ang layo-layo na. Pero siyempre bibigyan pa rin natin ng konsiderasyon. Huwag natin isipin na hindi tayo pwedeng magpatalo sa puhunan. Ganun talaga ang naghahanap buhay. Kung hindi ka man matalo sa hanap buhay sa negosyo mo, ang kapalit naman nun ay ang pangalan mo o dangal. O yun. So last month nga nagbenta ako ng Montero. Talagang condition, pabalik-balik nga po yun sa Batangas. Pagpunta kay Kapanali, yung nakaraang mga okasyon niya. So nagkaroon din siya ng problema, yung nagkaroon siya ng leak sa transmission. So maganda naman ang bagat nung una, parang naano siya sa akin, bakit to ang bilis. Sabi ko
kung yun ay nararamdaman ko man, maipagawa ko kasi meron po naman akong pampagawa at hindi ko pwedeng sabihin sa inyo yung kung yung issue niya ay alam ko. So ang nangyari, so tinulungan ko sa pagpapagawa. So halos nag 50% kami, 50-50 kasi siya naman ang gumagamit niya kasi kung halimbawa na ibinenta mo yung second hand tapos ginagamit mo naman ng wala naman sa ayos yung pagmamaneho mo, wala kang idea kung napatakbo mo na sira na, ay talagang walang patutunguhan yung sasakyan lalo kung second hand. Kahit paanong kondisyon niya mga kabosing, dapat talaga pag nagmamaneho ka ng sasakyan, huwag yung basta ka marunong magmaneho, dapat marunong din ikaw makaramdam, marunong ka rin kahit paano mga minor na alam sa sasakyan, mag-check bago umalis, yun, lahat. At yun po ay tinuturo ko pag kami bumibili sa akin, unless yung bumibili po sa akin ay talagang veterano ng driver at mekaniko. Pero kung siya ay baguhan, talaga pinapaalala ko lahat ng function ng mga switch, tinuturo ko para hindi na siya tanong ng tanong, dokumento, detalyado, lahat. Kaya kasi kung darating sa ikaw ay masusulutan ng unit kahit condition mo makuha kasi merong time na sa iyo aabutin talaga mga kabosing. So dapat nyo nating yung pag-usapan ng seller at buyer nang maganda na walang pag-aaway, hindi yung sasabihan mo na mekaniko ka ba talaga o as isan yan, hindi yan ganyan kasi kung wala naman talagang nararamdaman yun, baka naman hindi naman siguro sisiraan ng ulo yun para magreklamo. Yung sa way ng pakikipag-usap niya, dun ako hindi nagandahan sa sa approach niya sa mga taong bumabalik sa kanya. Yun lang ang dapat. Although nakikita ko kung paano siya nagpuprosegido sa paghahanap buhay, pero yun nga, yung wala siya sa proper na pakikipag-usap, proper communication sa customer. Yun naman ay mauunawaan ng customer sa ways, the way how you communicate sa kanya yung mga bossing. Pero kung yung parang inaasar mo na uulitin ang ulit, mekaniko ka ba? Oh. Kaya tuloy nag-viral yung kanyang bulwark king mga kabosing. Kaya minsan nga natuwa ako nang mag-i-post ko yung isang unit ko, may nag-comment doon na sineryata ni Kautol, may bulwark din ba yan? Yun. So mauunawaan natin kasi viral ng mga panahong ito ayan. Kaya ako ayaw ko ng stress sa totoo lang. Kaya kung medyo na-experience ko po na may na-encounter din tayo na buyer na masyadong masungit. So ang sabi ko pagka ganun, pero wag na ninyong gamitin, ibalik niyo sa akin, babalik yung pera niyo para wala na tayong pag-aawayan. Pero wag na ninyong patagalin. Kung maaari isang araw makita ninyo, ibalik na lang. Pero yung gagamitin mo then pag nasira ay ibabalik mo sa akin, parang unfair naman yun. Sisira, kinuha mo dito ng hindi sira, tapos ginamit mo ng wala sa ayos, tapos nung masira isisisi mo doon sa bilhan mo, parang sala. O diba? Yun nga ang reaction ko doon, may point. Kaya lang yung way ng kanyang pakikipag-usap ay hindi tama talaga. Dumadating sa wag lang may balik kung ano na lang sinasabi na talagang, tapos ipopost mo pa yung video mo. So makikita mo ultimo ang mangyayari doon mga kabosing, ginigisa mo ang sarili mo sa sarili mo mantika kaya dapat hindi ganoon. So yan, yun may reaction ko lang doon sa mga nag-viral na tungkol sa pagbebenta ng sasakyan. So alas 3:30 na mga kabosing, alas 3:20,
Kaso, kunti pala. Ay, lumakas ang ulan. Pero hindi naman itong malayo yung pupuntahan natin mga kabosing. Bali yun ay warehouse ng mga narepong sasakyan mga kabosing. Dahil ngayon mga kabosing, yung mga seller sa marketplace ay sobrang gagaling na mga kabosing. Kahit na doon niya binabatay sa presyo na nakalagay sa marketplace, pero dapat ibagay mo rin naman yung unit mo sa price yan mga kabosing. So doon nila binabase, naka-price nila, pero hindi nila alam na yun ay presyo lang mga kabosing, depende sa sasakyan. So ang nangyayari, parang mas pinipili ko po yung mga repo. Titignan ko lang, marunong naman tayo sa mga makina lalo kung diesel, para ako na mag-uusga. At experience ko po pagkagaling po sa mga ganyan ay legit ang mga papel, wala pong talon, hindi lulusot sa kanila mga kabosing. So ayan, tumila na mga kabosing, at try natin pumunta at kausap ko na yung pinakatao doon sa warehouse ng Asianin mga kabosing. Hindi ko lang alam mga kabosing kung pwedeng mag-vlog doon sa loob ng warehouse. Try natin, pero kung hindi, sa labas na lang tayo mga kabosing. Let's go mga kabosing. So yan mga kabosing, dito tayo sa gasolinahan at nagpa-diesel tayo. Then bumili na rin tayo ng diesel, ayan o. Dahil yun daw titingnan natin unit ay walang diesel mga kabosing. Siyempre pagka ganyan binatak, siguro talagang hindi na naglagay ng diesel yung may-ari, kaya inabutan ng pagkawala ng diesel doon sa sa warehouse. So meron nga mga kabosing, yung mga accessories nila bago batakin ay talagang kinukuha nila lahat para so, napakadilim ng ulan mga kabosing siguro lalo na sa Batangas. Naalala ko yung mga yung tinabas ko doon, sayang kung mali nasunugan. Tamnan ko sana yun ng mga kamote. Mga kabosing, dahil may pamilya tayo at mabawi-bawi natin yung ating nagastos. So di tayo, although nakakagastos naman tayo ng malalaki, syempre nanghihinayang tayo dahil matagal din natin na pag-ipunan yun, at hindi naman basta-basta ang pagkita ng pera, lalo kung sa legal na paraan mga kabosing. Talagang pagpapawisan mo yan mga kabosing, pero masarap sa pakiramdam yung nakakaipon ka sa legal na paraan mga kabosing. Hindi yung magkakapera ka nga pero galing naman sa masama mga kabosing. So reaction ko rin sa ating gobyerno na nakakatamad ng panoorin yung mga ginagawa nila sa telebisyon, sa mga cellphone. Para lang mga kabosing, mas maganda pag panoorin yung hearing sa barangay barakuhan, hamungan, hindi mo na malaman kung sinong tama, na siguro kaya nagkakaganon sila dahil nga kinakailangan naman nilang mapagtakpan yung mga kanomalihan, kaya agagawan sila sa posisyon pagalingan ang majority at minority sa Senado. Doon mo makikilala talaga yung yung mga ugali ng politiko ngayon, sobra. So tayo naman ngayon ay talagang nasa social media na yung lahat ng kilos natin mga kabosing. So hindi ko lang alam kung paano nila pinapanuhin
araw-araw na lang mag-usin. Parang ano, magbubukas ka ng Facebook mo, ang mga unang lalabas yung pag-aaway nila. My goodness, kakaiba itong gobyerno nito talaga mga kabosin. Wala ka nang iwaksit kabigin. Tingin ko pare-parehas na. Ito naman eh, pag nagsalita ang isa, maya-maya away-away na. May bagutan. Tapos mapapanood ng mga Gen Z, ng mga kabataan ngayon. Hindi ko alam kung paano nila. Siguro yung ano, yung pangungura ay nakakahawa mga kabosing. Akin lang kasi halimbawa nagkapera yung isang politiko, yung bagong politiko maiinggit. Ganun pala kabilis ang pagkita ng pera. Kasi sa kanila din naman nanggagaling yung ano, yung mga issue ng kurakot eh. Sa kanila din bibig eh. Diba? Kaya nang ano, mahuhuli mo sa mga bibig nila. Tapos ano, talagang away sila. Let's get ready to rumble talaga. Lalo sa Senado. Yung mga nakaposisyon, pag malakas ka, kulong ka agad para hindi ka na nakapag ano. Tayo may reaction lang, bahala sila sa buhay nila. Basta tayo ay nabubuhay ng marangal, walang ano. Kung ako ang tatanungin mga kabuti, tingin ko pare-parehas na eh. Pare-parehas silang ganig. Mga pinaglalaban daw niya, isa ay tama, yung isa ay tama. Hindi mo naman naman kung sino tama. Sa kanila rin magbibig yung mga nalabas yung mga flood control na. Tapos ngayon mga manlaman mo. So yan mga kabosing, na traffic na tayo dito sa may part ng Robinson, Palapala. I think makakarating tayo doon ng alas 4 ng hapon. Pero bukas pa naman yung warehouse na yun. Titingnan lang natin. Then doon po sa mga ganyang repo, bidding. Mag-iiwan ka ng offer mo. Pag nanalo ka sa bidding, sa'yo mapuntang unit. Ganun yung nangyayari. So pag nag-offer yung isa at sa'yo hindi mo na kaya, so panalo siya. Pagbidingan tayo mga kabosing. Yung mga tao ko mula nung magpepelta, walang mga trabaho, kaya kinakailangan nila magkatrabaho ngayon para sa pamilya nila. At yung palang mga driver ko mga kabosing ay ginawan ko ng paraang makakuha kahit maliit na ayuda para at least meron silang ano. So meron naman silang panghalo sa sarili. Bali ilan na lang yung hindi nakakatanggap. Maliit lang na ayuda mga kaposing, yung isang araw nakita. Parang price yung isang sakong bigas natin to 25 kilos ng mga kaposing.
Ngayon mga kabosing, dito na tayo sa may part ng General Mariano Alvarez sa GMA puntang Carmona para dumiretso nga sa warehouse ng Asia Link. Yung pong Asia Link, yan po yung mga pinagsasanglaan ng sasakyan. Pwede ka rin yata kumuha ng hulugan dyan, tanglaan ng lupa, kung ano-anong isasangla mo. Mostly mga sasakyan po mga kinukuha ng Asia Link mga kabossing. So ilang beses na ako nakakuha dyan. So nung una ay dumadaan tayo sa agent, pero nung pahuli ay dumidiretso na po ako sa warehouse para walang masyadong kausapin mga kabossing. Ay sobrang init. Tulad na sinasabi ko, pagka sobrang init ang panahon na walang kahangin-hangin, kalimitan po dyan ay nagpapadyan na talaga ng tagulan. Yung nung fiesta na sobrang kalinsangan, so yun, malapit na po talaga ng ulan. So ngayon, nakakaraan na may mga paulan-ulan pero hindi masyadong panaka-naka lang. Pero ngayon dumiretso na mga kabossing. Malaki din tong GMA na to hanggang San Pedro na to, Carmona lugar na to. Karate ka nito yung Laguna, San Pedro. Pero yung Carmona, Cavite pa rin mga kabossing. Carmona yung last na dahil sa part ng kanan ay ang Silang. Tapos yun, Laguna na, Binyan. Medyo ingat lang tayo mga kabossing pagkagantong bagong ulan. Yung paambon-ambon, ito po ay napakadulas ng ganitong klase ng daan. Mabuti pa yung malakas ang ulan. Kaya sa mga motorista, pag hindi sila pamilyar sa ganyan, dapat pag-iingat sa ganitong klase ng ulan. Madulas to, lalo kung ang kalsada nyo ay espalto. Napakadulas. Last day naggaling na rin ako dyan, kaya lang ang last offer ay napakataas, hindi ko kinaya, kaya hindi ko nag-back out ako. Kaya mga kabossing, malapit na tayo. Dito na tayo sa part ng Maguyam ba to? Hindi ko lang alam kung ang nakakasakop dito ay Carmona o Silang. Silang yata mga kabossing, o GMA. Nalimutan ko mga kabossing kunin ko yung sukli ng kurodo ko. James, ito dapat yung Bukal Road papuntang Tayero po. James, tingnan ko yung urban daw, sabi ni Walang diesel sir meron sa akin. Tapos itong Bukal Meron po kayo diesel? kasi magkagabi lang ito yung lista mo. Ang details walang Pwede kuro. kong kunin dyan
Ang details eh, walang kurudo eh. Walang kurudo daw. Na dapat kailangan ito. Yung kulta. Ngayon mga kabosing. May dala nga akong kurudo eh. Yeah. Problema mga kabosing, hindi ko nakakuha yung sukli ko sa kurudo. 300 din yun. Sana makuha ko mamaya. Nagmamadali kasi ako. Tingnan natin mga kabosing. So ito ay mga warehouse na kung ano-ano na, mga sasakyan, ayan, mga packaging. So dito tayo kumukuha ng unit. Kaya natin, hindi ko lang alam kung makuha ko pa yung krudo. Sukli ko makuha ko kaya yun, sayang din 300 eh, kasi ang dinisel ko 700 eh, 1,000 yung binigay ko eh. Dala nga ako ng kurudo eh. Wala daw kurudo eh. Wala nga sir. Tinutuyuan. Pero dito na lang naubusan ng kurudo yan. Oo sir. Dilim. Kaya hindi ko na rin ito nag-check yung mga wala pa naman ako. Marami daw bagong dating eh. Puro Mirage. Nakuha na yung ano, adventure. Yung itim. Hindi pwedeng buksan ng ilaw kahit isa sa tapat. Ito mga kabosing oh. Ayan oh. Ang dami. Ito yung tinignan kong isa. Adventure nung nalas. Saka yung isang yun. Pwedeng magbukas ng ilaw dyan sa tapat. Nalimut. Ha? Saan ba yun? Sa kabila. Eh kung walang kurudo, kuruduhan ko muna. Mapapagod lang tayo. Yes sir, pero nailaw lang dashboard niya to eh. Tinry ko din i-start, ayaw eh. Try ko lang lagyan ng konti. Lagyan ko. Hindi naman sir, ikaw kasi naman po. May kurudo naman akong dala eh. Sinabi. Walang salamin. Wala no? Wala sir, karton lang. Hindi ko pala naiyaw ito sa sir. Walang salamin. Ay, susi nito. Para mamuna. Kukuruduhan natin. Sir, Para ma-demo. Pwede mo akong assist dito. Lalagyan ko lang kurudo. yes. Yeah. Salinan natin. Tapos bombahan natin ng ano. Sayang yung aking sukli ah. Hindi ko lang naalaala. Tuyo kaya yan o talagang ano na. Pero naiuwi yun dito. Yes sir, hindi naman po siya towing kasi sa checklist. Oo nga, walang- sa checklist po ng towing. Oo nga. I-declare po din yun na towed. Ibig sabihin nakarating dito. Pagdating dito, Opo. naubusan na. Libre yan. 200. Pag hindi ko nakuha, lugi ako. Talo na agad. Talo na agad. Tingnan, baka andar na. Baka naman matalo pa ako sa bidding. Nagkurudo pa ako. Wala na ba itong ano sir, yung tawag dito? Aray ko. Inaano pa para mag-start? Ay, buksan natin. Ating bubombahin, ipapump natin. Saan bang ano dito? Dito po ba yan? Doon sa kabila. Sa kabila. Opo, sa kabila. Parang dito yata ang hayop na yun ah.
Dilim. GoPro stop recording. So yan mga kabosing, makapansin nyo, puro po yan prepo, dami. So talagang tempuhan lang dito. Tingnan natin. I-declared naman doon kung tow ito, hindi kaso sumabay yung hina ng battery niya. Dapat ipang natin. Baka na niya. Kaliwa pala. Pero ang dami naman tornilyo dito. Wala, dalawa lang yan. Isa lang yan. Humina yung battery. Ano? Ayan. Daming napalagay kong kurudo Kundi lang lagyan natin siya para pag may nag-check. Oo nga. Sasabihin ko kay George, napalagay kurudo ko. James, salamat ha. Tatawag na lang ako kay Sige. Uwi na ako ha. Yan lang dyan sir. Ina lang muna. Hapon na dilim na rin Pag bumalik na lang. Salamat din. So yan mga kabossing, uwi na tayo. At balikan ko yung aking sukli, sayang din. So yan, ito yung warehouse ng Asia Link. Mga sobrang dami. So yan tawag na lang tayo sa ating contact. So tawagan natin yung contact natin para dumina natin dito, kasi kanya-kanyang diskarte para mapaandar yung unit, para talagang dapat marunong ka pag bumili ka dito. Hindi po pwedeng basta ka bibili dito hindi ka marunong, mayayari ka. Katulad nun, hindi umaandar, sabi nila no diesel, hindi man tayo pwede magtiwala na no diesel lang yun. Kaya kinakailangan natin i-check. So siguro naipakurudo ko yung nasa din 200 din. Ang problema niya, pag nag-check okay, kukuhanin yung ating kurudo na ipit. Yan, uwi na tayo mga kabosing, let's go. So yan mga kabosing, pauwi na tayo. Inabot na tayo ng rush hour. So try natin kung mahabol pa natin yung change sa pinadiesel ko. Bali meron pang 300. Hindi ko lang alam kung makukuha pa, pero imposible hindi nila yun matandaan dahil kanina lang. So about naman doon sa tinignan ko unit, malas ko pag hindi ako nakakabili noon, kasi nang dalhin yun doon as instant, hindi na andar, walang kurudo. Then kahit lagyan mo ng kurudo, hindi nila kayang paandarin yun. May technique doon. Siguro kung mekaniko ang mag-ano doon, maandar yun kung lalagyan ng kurudo, kasi kinakailangan noon na merong ipapampa yun para umandar. So ako yung nagkalkal, pinamp ko, tapos charge ko yung battery para umandar. So ang unit mga kabosing ay maayos at hindi siya pampasada yung escapade na yon, dahil yun ay 12 seater lang. Ang pinampasadang urban ay yung mga 18 seater. Siguradong hindi yung last pag mga kabosing. So yun nga lang, sa dami ng nag-o-offer doon kanina mga kabosing ay mababa, pero nang i-check ko nang huli yung offer sa bidding ay halos 50,000 na naidagdag. Kaya pero ang iniisip ko, laban ako kasi nagkapuhunan ako pa nagpandar, at marami magkaka-interest doon mga kabosing dahil naandar na. Yung kasing unit na yun ay hindi umaandar nang dumating sa Asia Link. Bali namatay na yung makina doon pagdating.
namatay. So ang findings ko, walang diesel, kaya nagdala ako ng diesel yan mga kabosing, no? Kaya ayan, no? So siguro nadagdag ko doon 300 kurudo. So yan mga kabosing, at try natin kung maabutan pa natin o mapapabalik ko pa yung sukli doon sa aking pakurudo. So dumali na naman ang makakalimutin ko mga kabosing. At saka kanina ang tendency ng isip ko ay huwag akong malate dahil mag-aalas 5 na, kaya nalimutan ko na yung sukli mga kabosing. Kaya try natin kung makukuha pa natin. Let's go. Kaya mga kabosing, dito na tayo sa Dasma. Palatandaan na yan, mga plug na Philippine plug na yan. At ang oras ay 5:50 na lang ang hapon. So iniisip ko lang mga kabosing, pag hindi ako nakakuha nun, puta, grabe yung panghihinayang ko doon. Maganda makina mga kabosing, tapos yung body hindi siya bugbog, basag lang yung salamin niya sa left side, sa likod. Kaya lang medyo mahirap ang salamin nun, pero nakagawa naman ng paraan ng Agila glass supply mga kabosing. May makukuha nun. So ayan mga kabosing, dito tayo sa bahay. Nakuha natin yung sukli. Hindi na rin nakuhanan yung pagkasauli ng gasoline boy dahil nalopat tayo. So tamang-tama yung uwi natin, nakaligtas tayo sa Rasawa. At wait natin kung makukuha natin kaya yung Nissan Urban na unit na yung mga kabosing. So yung mga kabosing, dito na tayo sa bahay. Ulit itong si Saldigong to. So ang oras ay minus 20. Ang oras ay minus 20 para alas 5 mga kabosing. So yan. At dito na natin puputulin yung ating vlog. At least nakapag vlog tayo, nakapag video ngayong lingong ito. So yun. At sana sa akin mapapunta yung may award yung ba na yun, 2015 Nissan Urban Escapade na 12-seater lang mga kabosing. Pang service lang talaga yun. Maraming issue, basag salamin, busted battery, then change oil, medyo maingay ang release bearing. So gagawin natin yan kung saan makukuha natin. So para sa kaalaman ng lahat, ang mag-recondition po ng sasakyan ay hindi gawang biro. Siyempre galing po yan sa mga seller or batak ng financing, kaya hindi siguro bago nila kunin yan ay pinabayaan na yan mga kabosing. So about naman doon sa reaction ko doon sa sa mga nagbabayad na mga bata na vlogger, yun nga, wala namang masama mga kabosing sa sa kanilang adhikain na paghanap buhay at ay malinis na hanap buhay, unless alam mong nakakagulang ka mga kabosing. At dapat marunong kang approach doon sa mga taong narating sa iyo, buyer man o yan hindi. Yan ang gusto kong ipaalala sa kanila, dahil yung mga bata pa yan, yung mga bago lang yan. So ibibideo nila yung sarili nilang mali, kaya siyempre mapapanood yan, hindi nila nalalaman na yung kanilang video, yung kanilang gawa ay sablay na, kaya akala nila ay okay yun. So diyan sila bumabagsak. Kaya minsan katulad ng sabi ko sa inyo, sa tagal ko pong buy and sell, hindi po ako nag vlog ng unit ko. At pag binarating ng buyer ay lagi ko pong sinasabi na yan po ay second hand as is yan.
pero running condition po yan at nagagamit ko. Nakikita nyo sa mga vlog ko na yan po ay iniaahon ko ng Batangas, Malayuan. Hindi po road test lang dito sa paikot-ikot. Talagang pinalalayo ko para malaman ko kung nag-overheat o may mga kalampag o lalabas ang sakit niya sa malayo ang takbo. Pero meron pa rin talagang nangyayari na pag ang bumili ay hindi din talaga masyadong marunong at gamit na lang ng gamit, yan po nadidisgrasya ang ating sasakyan, lalo kung second hand. Pero tulad ng sinasabi ko, ako po ay kailanman hindi bumili po ng brand new. Unang-una, ayaw ko po ng hulugan at mangutang, baka hindi po natin mahulugan. At katulad po ng aking banayan, yan po lang yan. Yan po ay 27 years old na sa akin. Nang mabili ko po yan ay lumang-luma yan. Ayan. At ang model po niyan ay 1987. First Mitsubishi Versa van na lumabas, na ngayon ay phase out na, mga kabosing. Yan, kung hindi naaalagaan, hindi po yan aabot ng ganyang katagal. At kung makikita naman nyo kung ikinakarga ko pa Batangas, grabe, parang truck na. Hindi po kailanman ako ibinitin niya. Kaya yan po ay depende rin po sa nagamit, mga kabosing. So ito pong vlog na ito ay payo lang doon sa mga seller at sa mga buyer, lalong lalo na doon sa mga batang vlogger na nagbabuy and sell. Talagang dadaan sa inyo na kayo ay malulugi, tanggapin natin yan. So kung tayo man ay hindi malugi, ang kung kapalit man ay kahihiyan at ating tignigan, huwag kayo papayag na ganun kasi mahaba pa ang nilalak kayo. So yun ang aking payo sa mga bagong buy and sell. Pero yung kanilang gawain o trabaho ay marangal naman. Wag lang, alam mo naman kung nakakagulang ka eh. Alam mo na sa sarili mo, alam mo yun eh. Kaya kung maaari ay honest, at kung may nararamdaman ka, tanggapin mo na yun ay dapat nang ayusin. So ang iniisip siguro ng mga batang buy and sell na yan ay pagka pinaayos nila ay malulugi sila. Yan ang kaya ginagawa nila ng paraang maidepensa ang ganung katwira. So yan po ay reaction ko lang, mga kabosi. So ito, ang vlog na ito ay update din lang kasi isang linggo na tayong hindi nagpa-vlog. So marami pong salamat muli sa mga nanonood ng aking vlog, sa lahat ng hindi bumibitaw kahit nandito ako sa Cavite. Maraming salamat po. So hanggang dito na lang ang aking vlog, mga kabosing. At medyo nagkadumi-dumi tayo sa pag-aayos. Sana po sa mga oras na ito ay nasa maayos kayong kalagayan kasama ang pamilya. Maraming salamat po. Until next video na lang, mga kabosing. Bye!